Hello everybody. Kamusta kayong lahat? I hope that you are all doing well, no? So, this is my first official landscape video na tutorial wherein I will be talking about Rocket PH. So, sabi ko nga sa inyo, di ba? On progress pa. So, I am trying my best to share what I know, what I have learned, and what can I share sa ating lahat for us to be able to earn using a digital product. So, huwag na natin patagalin pa. First, gusto kong makilala ninyo muna akong lahat. So, as you may know, I am Rhea May. So, I am Rhea May, a digital marketer, digital products seller, ambassador, content creations. Naggagawa din ako ng content, digital solutions, and templates. So, I have somehow an idea about VA. Kaya nandiyan yung digital solutions. But then, nag-focus ako in digital marketing. So, I will tell you why. So, as you may know, bago kayo nag-avail ng course na to, nakilala nyo ako as an LPT. Kung saan nyo man ako nakilala, may it be sa Threads, sa TikTok, or sa Facebook. So, hi everyone, my name is Rhea May Almonte. I started selling digital products during my 4th year in college. Yes, I started selling digital products when I was college, during my internship. So, since I am an education student, or meron ba dyan mga edu student din? So, unexpectedly, these digital products helped me to support my studies. But as a way, also now, I have come up to that idea na I really have been chasing my dreams to this platform, no? Every design I created and every sale I made was a step closer to earning my degree. So, yeah. So, nakagraduate na ako. I have a degree right now, and that journey taught me resilience, faith, and the value of hard work. So, today, at 22, so I am now at 22 years old, I am now a licensed professional teacher. So, I graduated last July 2024. I took the licensure exam or board exam for teachers last September 2024, and last December 2024, ay nilabas na po ng PRC ang result, and I am one of those passers. So, I am a licensed professional teacher at the moment, and I will be having my oath taking on February 1. Grateful for the challenges that shaped me and the opportunities that opened doors I never imagined. And I mean it. My story is a proof that with determination and purpose, even the smallest steps can lead to life-changing milestone. That's why I want to share this experience to everyone para kayo din ma-experience nyo yung unexpected blessings and breakthrough sa buhay ko by just trying out these digital products. And by also using a Canva. No? Isa yun sa mga key, isa yun sa mga naging best friend ko. Now, I am here to help you. Since you avail my course, and sabi ko nga sa inyo, a lot of people are offering this course na price range are 1,000 to 2,000, mataas pa. Now, why did I offer 199 pesos only? Because I want you to have that basic knowledge about digital products. And kung gusto niyo naman ng mga in-depth na ideas about this, you can just message me and I will tell you how can you really put work, time, and maging full-time na din in this kind of business. No, I will be sharing with you my journey, insights, and proven strategies to help you achieve your own goals. Whether you're ready to create, sell, or grow your digital products. By the way, excuse my voice kasi meron akong ubot sipon. So bear with me kung medyo ngongongongo ako no, at the moment. But still, that doesn't affect me. I will still continue to share with you this webinar or message. I'm here to support you and provide you the guidance you need to succeed. So let's turn your ideas into reality step by step. Alright, so let's talk about digital products. Kapag sabi natin digital products are items that exist in digital form. So meaning, nasa online lang siya and are delivered electronically, no? Deliver lang siya via electric. May it be sa laptops, internet, no? Sa tablets, sa cellphone natin, ma-access natin siya. Often over the internet, they don't require physical production. Let's say for example, umorder tayo sa Shopee, di ba? Pag umorder tayo sa Shopee, meron tayong makukuha, dumadaan niya sa shipping, no? Sa iba't ibang mga planta, sa iba't ibang mga courier. But this digital product is tulad nga na nakalagay dito, intangible. Ibig sabihin, hindi natin siya nahahawakan. It doesn't have a physical form, unlike physical products. So, hindi mo siya mahahawakan yung digital products. It is also delivered online. Online lang siya na-deliver. Order mo siya online mo lang din siya makukuha. Ma-access mo so, pwede mo i-download via website, emails, or any platforms that the seller have.
scalable. So once created, they can be sold to an unlimited numbers of customers without additional production cost. Ayun ang kagandahan sa digital products. Na kapag makagawa ka na ng isang template, makagawa ka na ng isang, let's say for example, busy book. Nagawa ka na isang busy book and you plan to sell it. Kapag meron kang nakuhang customer, say for example, si Juan. Kumuha si Juan sa iyo ng isang busy book. Na-deliver mo sa kanya via online, like what I've said, kasi nga delivered online, binayaran ni customer, nakuha mo yung value ni customer. Pwede mo pa rin siya ibenta kung kani-kanino. Pwede mo pa ibenta kay Pedro, kay kung kanino, mang Poncio Pilato. Ayun ang kagandahan sa digital products. Okay. So, mas magpo-focus tayo dito sa video na to about kay Rocket PH. No? Isa sa mga overview, usually marami nagtatanong, ni-publish mo lang ang digital products mo sa Rocket PH. Now, you are expecting na So, ayun ang pag-uusapan natin ngayon about Rocket PH. Okay. So, ayan yung mga platform na kailangan natin. Usually, nagamit ko para ma-promote yung aking digital products. Pero mamaya, mas mag-dig deeper tayo dyan. Okay. Ito naman din yung social media account ko na ginamit. Babalikan natin yan mamaya. Okay. Earn online, ito yung mga usual na ginagamit ko. Canva, ChatGPT, no? Para sa mga caption. No? Hindi masamang gumamit ng AI sa mga caption posting, sa mga kailangan mo sa page mo para mag-build natin. CapCut, nagagamit din sa mga videos, sa mga reels. Meta, kagandahan kay Meta, kapag may FB page ka, pwede ka na dong mag-set ng mga orders, no? Meron na dong setting. Gmail, of course, pwede din Excel, PDF. Ito ginagamit ko ngayon. Maniwala kayo o hindi, PDF lang yan, hindi yung PowerPoint. Pero galing yung Canva, syempre. So, ang una kong assignment sa inyo, kung wala kayong Facebook account or Facebook page para sa inyong digital products, maggawa na kayo. Okay, that will be your first assignment. Pili kayo, may ito Facebook page, Instagram, TikTok, or Threads account. Okay, so ayun yung pagpipilian nyo, or kung gusto nyo lahat yun, gawan nyo. Ayun yung gagawin nyo. Okay? Okay, now, since nakagawa na kayo ng platform nyo sa social media, kung hindi kayo ma-social media ang tao, pwede kayong gumawa na hindi sa inyo, di ba? Hindi yung personal account ang gamitin nyo, magawa lang kayo ng Facebook page, ng Instagram, ng panibagong account sa TikTok. Okay lang yon. So, ito naman yung mga bagay na kinakailangan nyo siguraduhin at make sure na o-offer nyo or ma-produce nyo sa social media accounts na sinabi kong gawin nyo. So, by the way, nabago yung boses ko, kung mapapansin nyo, kasi naputol pala yung recording ko sa screen record. So, inuulit ko na naman yung pag-voice over. By the way, so ang una yung kailangan gawin, share the value of your product. So, kailangan nyo i-share yung halaga o ano yung kayang i-offer ng produktong ginawa nyo, ng template na ginawa mo, ng Canva product na ginawa mo. Say, for example, meron kang in-offer na busy book. Now, itong busy book na ito, usually ay para saan? Para sa mga bata. Pwedeng coloring book, pwedeng letters, numbers, colors, so make it creative syempre. So, yung value ng busy book mo, kailangan creative, maganda, talagang ma-enhance yung skills ng mga batang o-offer mo nito. Pangalawa, how can it solve their problems? Let's say, for example, ang target market mo sa busy books na to ay ang mga magulang or ang mga tutor or teachers, di ba? Yung mga magulang, paano masasolve nito yung problems nila? Itong mga magulang, dahil wala silang time mag-isip ng activities para sa mga anak nila, bibigyan nila ng busy books na ino-offer mo yung mga anak nila. So, wherein makakatulong sa kanila dahil hindi na sila mag-iisip, makakatulong sa bata dahil may enhance pa yung skills niya. So, natulungan mo siya to solve his or her problem. Sa mga teachers, di ba? Kailangan natin ng iba't ibang activity, ng creativity, ng iba't ibang approach. So, dito, dahil tinutulungan natin ng mga teachers as a digital seller creator, binibigay natin yung solusyon sa kanilang mga problema para hindi na sila mag-isip pa ng kung ano activity, di ba? So, pangatlo, post regularly. So, isang bagay na kailangan mong gawin as a digital creator or digital product seller, no? Post regularly. Hindi naman natin gustong gawin na mag-post lang tayo one time tapos expect na natin na kumita na yan 6 digits. Hindi po yung ganun kadali. Walang magic because it's a business. Make yourself visible online. Kasi napakalawak po ng platform ng online na ibinibigay sa atin. So, maximize it. Next, lastly, share valuable content. So, dito natin i-share sa social media ginawa natin yung mga reels, videos, creative, make it creative, and sumapit din tayo sa mga trending topic para, alam mo yung makakatch ng attention ng mga tao. Kasi ayun ang gusto ngayon ng mga tao. Yung mga related to trending, sa mga, mga issue, no? Sa mga current events sa mundo. So, yan, i-maximize natin yung trend, yung mga viral na contents para maging visible yung ating pong social media platforms. And by that, nakakakuha tayo ng mga prospect customers and buyers na sooner or later magiging client na rin natin kasi nakikilala nila na itong page na to lagi sila nag-post, nag-offer ng mga digital products. What if kapag kailanganin ko yung ganito, kailanganin ko ng tarpaulin template, kailanganin ko ng
birthday template, kailangan ko ng invitation template, busy books, ikaw na yung i-visit nila, di ba? Yan. At isang bagay ang hindi mo dapat kalimutan mo na lahat. Sa post mo, pwede mo makalimutan yung hashtag, pwede mo makalimutan kung ano man yan. Huwag mo makakalimutan yung call to action. Bakit? Dito kasi yung, let's say for example, nakapag-decision na yung customer mo na gusto niya nang bumili. So, saan sila pupunta? Sa link ng Rocket PH mo, specifically sa link ng Rocket PH product na gusto niya i-avail. So in my case, nagsimula ako sa pagbibenta ng mga digital products na ang aking niche or target market ay mga student teachers na katulad ko back then. So, as a student teacher, kinakailangan kong gumawa ng cover page para sa lesson plan ko, Pensky para sa final demo ko, PowerPoint presentation kapag nagtuturo ako, portfolio kapag ako ay natapos na sa internship ko. Lahat ng mga bagay na yun, kinailangan ko as a student teacher. And nakita ko yung need, nakita ko yung problem. Na what if, magbenta ako sa mga katulad kong co-student teacher ko na mag-save ng time nila paano kapag edit pa. So that's my case. Ayun yung isang problema na kailangan kong lutasin sa kanila, no, na kinakailangan para mas hindi na sila mag-spend ng time sa napakaraming gawain during internship. Hindi na nila kailangan mag-google ng napakahabang oras sa paggawa ng mga template na yan, pen sleeve na yan, portfolio na yan. So ako na yung magbibigay sa kanila. I-edit na lang nila, i-customize na lang nila according to their personal preference. And in that case, natulungan ko sila so I can sell it in multiple people. And tulad ng sabi ko, ang niche ko mga student teachers, taon-taon, may mga student teachers, taon-taon, may nag-internship, taon-taon, may kinakailangan ang mga estudyante. May kinakailangan ng mga student teachers na nag-internship ng ganitong uri ng digital products or templates using Canva. And in that case, dito ako nakabenta. And I will be sharing with you some of the proof of transactions na I had. Konti lang to, sobrang dami kasi nila. Pero I will be sharing with you some of the proof of transactions na na-attain ko, na unexpectedly, nag-boom talaga siya. And by the way, promote ko to sa TikTok, Facebook, usually doon, Facebook, Instagram yan. So doon ko siya promote. Later, sa susunod na video, keep in touch dahil ituturo ko sa inyo kung paano kayo mas makakapag-promote ng maayos sa mga social media platforms nyo. Matatarget nyo yung tamang niche or prospect client na kailangan mag-avail ng inyong template. Kailangan mo kasi i-offer, di ba? Pag nag-order tayo online, tao na yung maghahanap sa'yo, di ba? Tao na yung lalapit sa'yo para i-avail yung template mo. Kailangan mo maging visible online. Ayun lang ang kailangan natin i-build, no? Yung foundation ng ating social media platforms na wherein yung mga tao na lang, customers, clients na lang ang lalapit sa'yo magtatanong how to avail, how much, doon yung magsisimula. Here are my proof of transactions. So make sure na approachable kayo, mabait kayong kausap sa mga customers nyo para babalik-balikan nila kayo, i-recommend nila kayo sa mga kakilala nyo, no? So in this kind of business, kailangan marunong kang makipag-communicate. Kahit nasa online lang, marunong kang mag-approach ng tama, mag-reply ng maayos, yan. Ayun yung mga basic skills na hindi masyadong tinuturo pero kailangan nyo i-apply sa sarili nyo as a digital seller. And as you may see, ito yung mga pasok ng orders sa Maya, sa Gcash, and I have earned 147,000 last 2024. Can you believe it? From nakalagay dyan, different kinds of users, 1,000 users. Yung isang template mo, pwede mong ibenta ng 1,000 sa 1,000 beses. Ganun siya kaganda. Ganun kaganda yung offer ng digital products template na ginawa mo isang beses, you can sell it multiple million times. Diba? So, yun. And this money was able to support my college. This money was able to help me sa mga needs ko. And I was able to enroll sa isang kilalang sa isang kilalang review center during my review season sa board exam. And I have passed it. Lahat yun ay na-support, lahat yun ay na-sustain by just this digital products. And I want to share with you something na sa lahat ng nakikita nyo, syempre parang nakakatakam na ang daming pera, ang daming natin kinikita, pero always pray. Lagi kayong mag-pray, i-include nyo kay Lord yung business nyo kasi si Lord lang din at si Lord ang magpo-provide ng mga pangangailangan nyo at siya din yung magbibigay sa inyo ng customer. Si Lord lang din yung magbibigay ng strength sa inyo, yung motivation sa inyo kapag tinatamad na kayo, si Lord lang. So, all the glory belongs to Him. Now, here's the guide overview. So, sabi ko nga, pag-uusapan lang natin ngayon ay Rocket PH. Doon lang muna tayo mag-focus kasi usually ayun yung mga common questions na natatanggap ko via GC, via PM, So, ang overview ng tutorial na ito is syempre, tools to start with digital product selling business. And why no one buying your digital products? Diyan napapasok yung tamang marketing strategies. Ano pa? How to list digital products on Rocket PH. Step by step, I will be discussing this to you. Create high converting product page. So, and then yung related sa marketing na susunod na video na yun. Tools to start with your digital products selling business. Ano daw yung mga kailangan natin? Usually, itong mga tools na to ay familiar tayo. Madali lang naman may access, mga free naman. So, maximize the use of it. No? Okay. Una, ano yung device na ginagamit mo? Cellphone ba? Laptop ba? Tablet? PC or desktop? And all of these are pwede. Available na meron ka. May cellphone, laptop, tablet, PC or desktop. You can start selling digital products by just using all of those. So, walang pwedeng dahilan para hindi ka makapagsimula. Okay? Next, design tool. Yung ginagamit natin, ang ating the best friend of all is Canva. Pwede tayo mag-edit dyan ng free, pero advantage ang Pro account. Kasi nga, hindi malilimit yung mga elements na ating
magagamit, di ba? Design inspo, pwede tayong tumingin sa Pinterest sa mga gusto nating i-offer sa mga tao, ano yung theme, ano yung visual na gusto mo ilagay sa iyong social media platform. So, dyan may magagamit. Sa writing tools naman, Google Docs will do. Pero ako, ginagamit ko din ay Keep Notes. Kung meron kayong Google account, yung Keep Notes, isa siyang parang notes din. Siyempre, Keep Notes nga. So, notes din, pwede nyo sulatan, copy and paste nyo lang, online pa siya. So, hindi na kailangan i-save kasi kung saan siya nag-save. And pwede nyo siyang maging writing tool. Contents, ideas, ChatGPT, hindi mo naman gumamit ng AI. Maximize nyo yung paggamit ng ChatGPT. Libre lang naman yan. Makakatulong sa captions at sa kung ano-ano pa. Ano pa? Anong kinakailangan natin? Website tools. So, ngayon, mag-focus muna tayo sa Rocket PH. Ano yung step-by-step procedures para makapagpagawa ng account, makapag-sell, and everything in between. Okay. Social media marketing ay mga platforms like what I have said. We have Facebook, TikTok, X, Threads, Pinterest, name it. Lahat yan ay pwede nating magamit as a platforms to promote and to market. Alright, so this time, let us know how to list digital products on Rocket PH. Ano ba yung mga step-by-step procedures na kailangan natin gawin? Unang-una sa lahat, create an account. Go to www.rocket.ph and sign up with Facebook, Google, LinkedIn, or via email. Kayo na yung bahala. Basta magawa kayo ng account nyo. And make sure na ang account nyo ay alam niyo yung password at email. Siyempre naman, di ba? Baka naman gumawa kayo tapos makalimutan niyo lang din naman kung ano yung account nyo. Set up your profile. Complete your profile by choosing your Rocket Ship link, username, yan, profile picture, cover photos, and writing your headline in short value. Diba? Kailangan dyan pa lang maging yung visual ng inyong profile ay kaaya-aya ng tingnan para maengganyo yung ating mga customer. Kasi for example, sa physical store, kapag nakita mo yung physical store, unorganized, diba? Parang hindi ka na maano. Pero pag nakita mong neat, sobrang organized, maganda ang itsura, may organization, matatempt yung mga customers na i-visit yung page mo. Go to product section. So, punta ka sa product section, add new product. Ito na yung way kung paano tayo makakapaglagay ng product natin. So, since we are offering digital products, so, syempre, digital downloads. Ito yung template lang, ibibigay natin sa kanila. Hindi naman physical good dahil wala naman tayo papadala ng produkto sa kanila. So, we'll go to digital downloads. So, click nyo yun. Upload your digital product files. Tinuro ko sa inyo sa JC yung kukuha ng template link sa Canva. Kung saan, hindi ilalagay dyan yung link ng mismong in-edit ng template, kundi yung template link lang. Template link lang na generate nyo. Kung saan, hindi ma-edit yung original na ginawa nyo, pero ma-avail nila yung template mo. Set a price. Alam ko dito sa Rocket page before 100 ata yung lowest. Tawan ko lang yun. Review and publish your listing. Don't check your listing for any errors. Ensure accurate pricing. Napakalaga na make sure your description is engaging. Dapat na-engage yung mga tao. Yung i-offer mo ay, alam mo yun, related din naman yung caption or description dun sa in-offer mo. Once you're satisfied, click save and publish. So, there you go. Meron kayo na-publish na produkto, which is, in our case, digital products on Rocket page. This is why no one is buying your product. So, dito na natin pag-uusapan yung marketing strategies, mga insights, mga practical lessons and advices na I have applied in my own case at may apply mo sa sarili mo para ikaw din ay makabenta ng digital products. So, pag-uusapan natin yan sa susunod na video. For now, that will be all. Nawa ay may natutunan kayo at kung may mga clarifications, suggestions or questions that you want to add, that you want to raise, I am open for correction. I am open for suggestions. So, once again, I am Remy Almonte, your LPT digital seller, and thank you everyone for watching.